pabagsak ng pabagsak. Kagaya na lang ho nito. Speaking of pabagsak ng pabagsak, wala na, hindi na nakaupo ata ito. Kaya mga lista na lang ho, mga kababayan. Ha? sa, sa kalye na lang ho, hindi na sa kongreso, mga bossing. Di ba? Si Ronald Cardema. Ha? Dati hinahangaan ko to. Dati kahit papaano talagang kumbaga pumapalakpak ako dito. Ngayon papansin na lang ho, mga boss chief amo sir No? Ayan daw po sa pangunguna ng youth na anak ng Tokwa, mukhang iyot, di ba? Hindi na youth to Former National Youth Commission o NYC Commissioner Ronald Cardoma and former Congressman Jing Paras. Ito vlogger din ito, di ba? Yung may kapihan o kung ano man, mga bossing. Idol ko si Boss Mark Ramos. Naku, salamat sa iyong pangalan si dating commissioner ng National Youth na mukha namang hindi iyot. Sabi ni Jcas, mukhang bayot. Sabi ni Jess Diaz, mukhang dugyot. No? Na hindi na ho nakaupo sa pagiging congressman. Biruin mo ba naman? Ang daming tsetche-buretche ho, mga kababayan. Bakit? Ewan ko, para saan? Bakit importante ba na Cardema pa yung pangalan ng sister-in-law niya o yung apelido ng sister-in-law niya? Samantalang pagka ibinalandra mo, Duterte Youth, panigurado panalo na ho yan, mga boss Diba? Ilagay mo lang yung apelidong Duterte doon sa pangalan ng party list mo, panalo na ho yan. Bakit to, mga boss chief? Mo sir, 1 milyon lang naman ang kailangan. 1 milyon ang kailangan upang makakuha ng 3 posisyon o 3 upuan sa Kongreso. Inartehan pa, akala siguro importante yung Cardema na apelido. Baka gusto 3 mga bossing. Di ba? Pinalitan pa, Cardema ang inilagay. Para saan yun? Di ba? Kasi tayo pagka bumoboto ho tayo ng party list, mga kababayan, nakafocus na lang ho tayo doon sa, sino ba tong mga ito? Kadalasan hindi na ho natin napapansin sino yung mga dyan Sino yung mga nasa second nominees, third nominees, nakafocus lang tayo doon sa first nominee. Di po ba? Kasama si Topacio, kasama din pala, Ferdinand Topacio. Uy, sikat si Topacio ha, mga bossing. Hipag ko, asawa ko, modo, sabi ni Just Diaz. Hindi ganyan nga, di ba? Uy, kasali si Topacio, sikat ngayon si Topacio, mga kababayan, grabe. Sabi doon sa balita, Topacio, pinakamagaling na lawyer. Lahat ng kliyente, kulong. Tinapa. Ewan ko ho, mga boss chief mo, sir, kung bakit yung mga nagtatago, mas talagang pumupunta pa din kay attorney Topacio. No? Kasi kung ako, mga bossing, hindi baka mapabilang ako doon sa magtatago. Baka mapabilang ako doon sa mga kulong din. Diba? Kaya sabi ko nga sa sarili ko, bakit kaya itong mga ito nagsusumiksik kay Topacio? Hindi, isa din sa nakikita ko, mga bossing, yung mga ganun pong mga kliyente, siguro talagang kapag nirevisa nung mga lawyers, no? Kasi mga mauutak din ng mga lawyers, karamihan po dyan hindi naman po nakabase sa pera. Diba? Titingnan nila, naku po, yung salaysay nitong magiging kliyente ko, mahirap ipanalo ito. Diba? Mahirap ipanalo to. Sabi ko nga sa inyo, ayan, mas kukuhanin ko po si Larry Gadon na maging lawyer. No? Kung hindi po na-disbar si Attorney Larry Gadon at kung pinapractice niya yung pagiging abogado niya, mas kukuhanin ko pong lawyer yun, mga bossing kesa kay Topacio. Kay Topacio, tingnan mo, Alice Go. Sino pa? Duterte. Sino pa? Si Buloyski. Halos karamihan, mga bossing, nando sa loob Di ba? Kay Attorney Larry Gadon, maiintindihan mo at madali mong intindihin yung kanyang mga pagtatanggol. Kung abogado yun at ako kinakailangan ko ng abogado.
Pero hindi, mukhang magtampo si Attorney Maynard Panela, no, hindi kita papalitan. Magaling ka, mahusay ka. Yan po yung lawyer natin. Shoutout po kay Attorney Maynard Panela. At belated happy birthday, boss. No? Oh. Ngayon, Ferdinand Topacio delivered their speeches during demonstration in support of the Supreme Court's ruling on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte at Liwasang Bonifacio in Manila. Ito sila. No, Supreme Court, let's protect from our enemies. Marcos, alis dyan. Ay, kala ko ba pang Supreme Court? Duterte Youth Party List, defend the Supreme Court. Mga bossing, hindi kasi ngayon, mga kababayan, medyo medyo ang mamamayang Pilipino diskumpiyado. Ano? Mood covers, medyo diskumpiyado ang mamamayang Pilipino dito sa Supreme Court. Bakit mga kababayan? Biruin mo, ang sasabihin sa iyong dahilan ng Supreme Court is, hindi nyo binigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipagtanggol ang kanyang sarili. Samantalang tayo, lalo na mga kapwa natin Pilipino na napakahilig po sa politika, mga bossing. 'Di ba? Talagang inabangan natin, inaraw-araw natin itong mga balita po dito. At linggo-linggo po inaabangan natin yung mga pagpapatawag po ng Kongreso para magpaliwanag po ang kampo ni Inday Sara Duterte. O paano nga naman tayo maniniwala doon sa kanilang naging dahilan na hindi binigyan ng due process ang Vice Presidente? Di po ba? Pangalawa, yung unconstitutional na sinasabi nila, mga kababayan. Di po ba? Sabi ng Congress, lahat po sinunod namin ayon po sa konstitusyon ng Pilipinas. At isa pa, itong pinagtatanggol nila, mga bossing, hindi po nila pwedeng sabihin na okay na, no? Absuelto na ang Vice Presidente. Hindi ho. Bakit mga kababayan? Napakasimple lang no? Kung hindi man matuloy ang impeachment na yan, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, lagi kong sinasabi po sa inyo, mga kababayan, kung hindi matuloy ang impeachment na ito, hindi po ibig sabihin absuelto na ang Vice Presidente. No? Nailusot lang nila dahil nga po doon sa sinasabi nilang unconstitution yung nangyaring yung sinusulong na impeachment. Pero kung tatanungin niyo po ako, nasagot ba nila yung tinatanong ng mamamayang Pilipino kung nagnakaw ang Vice Presidente? Hindi. 'Di ba? Sabi ni Jeronimo Katindoy, hindi pala nanonood ang Supreme Court sa mga hearing ng Kongreso. Kaya ang sabi, walang due process. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan, may papakita ako sa inyong picture. Ayan, di ba? Miski po yung mga anino, miski po yung mga ibang pagkakataon, hindi sumasalungat po sa kanila no? Meron pa po silang mga pagani-ganito na parali-rali po para i-depend daw po ang Supreme Court. Kaso ang mamamayang Pilipino hindi okay sa Supreme Court. Tingnan niyo po yung pagkakataon, mga kababayan. Hindi ko po in-edit yan. Sabi doon sa kanilang sabi doon sa kanilang pagrarally? Diba? Ngayon ko lang nakita yan, mga bossing. Ayan, Diba? Miski po yung mga anino, miski po yung mga ganito, hindi po sumasampalataya sa kanila Sabi ni Ma'am Jane Pilla, tuloy daw ang impeachment. Sabi ni Ontiveros sa August 6. Yan. Ako po, humahanga ako talaga doon sa mga senador na talaga pong tuloy-tuloy po ang paglaban po dito sa impeachment na matuloy. Huwag kayong matakot. Bakit kayo matatakot? Laging ang sinasabi ninyo, ready na kayo. Di ba? 16 ang inyong mga abogado. 16 ang inyong tagapagtanggol. Bakit ngayon? Ito, kabado kayo. Di ba? Pwede naman kayong pwede naman silang ma-acquit. Di ba? Tingin ko, ang kinatatakot nila is makita natin yung mga ebidensya. Marinig natin
yung mga magsasalita laban kay Vice Presidente, mga magpapatunay na may mga bribering nangyari. Ano po, yung mga Mary Grace Piatos, mas lalo pong madidiinan yan. Kasi matetelevise ho yan eh, maipapakita sa atin lahat, mga kababayan. Maririnig natin kung paano nila idepensa si Mary Grace Piatos. Di ba? Eh kung bigla silang magsasabi, eto po si Mary Grace Piatos, eto po si Mary Grace Piatos, maglalagay sila ng mga tao sa siyam na raan na mga imbentong mga pangalan. Ang dami ho niyan. Isa lang ang pumiyok dyan, mga bossing, isa lang ang magkamali dyan, wala na. Ano po? Wala na. Sira na ang depensa nila.